Kayo po ay sumusubaybay sa No God and His Word Ministry USA. Ngayon po ay Hunyo 7, 2020. Dito po sa Los Angeles, California, USA. Magandang araw po sa inyong lahat at pinupuri ko po ang Diyos na kayo ay laging malusog at laging malakas sa tuwina. Ngayon po ay ating tatalakayin ang isang tao na nakakilala sa Panginoon. At noong nakaraang pagtuturo ay nanalangin po kayo ng panalangin ng pananampalataya. At ngayon po ay dahil po nalaman nyo na mahalaga ang panalangin sa buhay ng isang nakakilala sa Diyos, ay uumpisahan po natin ang ating pag-aaral sa panalangin. Bago po yun ay nais ko pong bigyan kayo ng mga talata kung bakit po ito ay mahalaga. Ito po ay nasa Psalms chapter 32. Ganito po ang nasusulat sa kanyang salita. How blessed is those whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and whose spirit there's no deceit. When I keep silent about my sin, my body wasted away, though my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was drained away as with the fervor heat of summer. I acknowledged my sin to you, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Therefore let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found. Surely in flood of great waters they will not reach him. You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Do not be as the horse, as the mule which has no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check. Otherwise they will not come near you. Many are the sorrows of the wicked, but he who trusts in the Lord, loving kindness shall surround him. Be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones, and shout for joy, all you are upright in the heart. Manalangin po tayo. O God, mighty and powerful, who created the heavens and the earth, and possessed them with a great might. You are the God who are all-knowing, all-present in our lives, and you alone we trust. Thank you, O God, for those who pierce you and who gave their life, surrendered their life to you when they pray the prayer of faith last Sunday. We give them to you, O God. We pray that you will continue to guide them, to teach them your counsel and your words, your love letter. We thank you that you are near to those who are brokenhearted, who gave their life and accept you as their personal Savior and Lord. They surrender their whole life into your hands today, O God. And as we continue to share and teach your word, may the Holy Spirit, our God, empower us, embrace us, control us, and fill us with thy great love and wisdom that comes from you alone. This we pray in Jesus' name. Amen. Yan po ay
ang ating paksa ngayong oras na to, ngayong linggo, ay ang bakit po no God? Po. At ang no God po ay meron pong salita na sa Griego, ang kahulugan po ng English na no ay sa Griego ay tinatawag po siyang ginosko. Po. Ginosko. At sa salita po ng Diyos, ang ginosko ay hindi ito po yung dapat nasa isipan o malaman. Bagamat tayo'y makasalanan, wala tayong madilim ang ating kaisipan, madilim ang ating paligid at ang mundo ginagalawan. Ang ginosko po ay gawain ng Diyos. Siya po ay nais magkaroon ng relasyon sa isang tao. Ang no God po or ginosko ay hindi po yung pangkaraniwang ginagamit noong panahon na eksaktong ginamit ng Diyos ang Greek at ang Hebrews. Sa perfect full time ay sumulat ang Diyos upang maintindihan natin. Hindi po siya yung isang Greek word na epestamai o yung maunawaan lang to understand a meaning. Ang ginosko po ay isang salita, no God, is to have a real relationship with God. Yun po ang kahulugan ng ginosko. And knowing God is to not only to have intellectual knowledge but to surrender your heart and fully accept who God is and want your life to be connected with that living and powerful God. Yan po ang kahulugan ng ginosko. At hindi po to reliyon o maging isang miyembro ng isang grupo. Ito po isang relasyon sa Diyos. Kaya po, bibinibigay ninyo at sinosurrender nyo ang inyong buhay sa Diyos. Ito pong ginosko ay makikita nyo rin po sa aklat ng Genesis, chapter 4. Nung yung mag-asawang Adan at Eva ay sila po ay lumabas ng Eden. At yung unang verse po ng chapter 4 na yon ay sinasabi doon, and Adam knew Eve, and they begat Abel and Cain. They both got their two sons. Yung pong knew doon o know, hindi po yung nangangahulugang epestemai o hindi niya pakilala si Eve. Asawa niya na po si Eve, may relasyon na po sila, kaya ginamit po yung salitang ginosko o know. Adam knew his wife, Eve. Meron po silang relasyon, kaya po yun yung salitang ginamit yung ginosko, no. At ito rin po yung nakasulat sa New Testament, yung ginosko. Ay yung makikita niyo po to sa New Testament. Ito po ay nakasulat sa Galatians. Unahin po muna natin sa 1 Corinthians chapter 8 verse 3. Ito po ang nasusulat sa salita ng Diyos. Unang Korinto kapitulo 8 at 3. Sabi po dito, kung sino man ay umiibig sa Diyos, kilala
niya ang Diyos. Kilala niya to. So, mapapansin niyo po, dito sa salitang to, sa English po, but if anyone loves God, he is known by Him. Kilala siya ng Diyos. O kilala niya ang Diyos. Sino man po ang umiibig sa Diyos. Yung pong mapapansin nyo, yung pangalawang pinakamaraming salita pagkatapos po ng pag-ibig ay ang no. Hindi naman po pwede kayong magmahal kung hindi nyo kilala ang isang tao. So, kailangan po yung pagkakilanlan, yung no. At hindi nyo po pwedeng mahalin ng Diyos. O tanggapin ng Diyos. Tapos, pagkatapos nun, ay babawalain nyo na ang makilala siya. Na po, ang hindi magpatuloy na pagkakilanlan sa Diyos. Yun po ang salitang ginosko. Know God and His Word. Na po, para po magkaroon ng kaliwanagan kung bakit po ang inyong lingkod, bagamat wala siyang kapangyarihan at otoridad, at hiram lang niya ang salita ng Diyos, ay binabahagi sa inyo ang kahulugan kung bakit kailangan malaman niyo ang Diyos at ang kanyang salita. Na po. At hindi nun niya kailangan makilala personally si pastor. Ang kailangan niyong makilala ay ang Diyos na tinanggap niyo sa inyong puso. Ganito po ang mangyayari kapag ikaw ay tumanggap sa Diyos at ipinanalangin mo yung panalangin pananampalataya noong nakaraang linggo. Na po. Unang-una, magkakaroon ka ng Kristo sa iyong buhay. Yun po ang nakasulat sa Revelations 3:20. Na po. Basahin ko po sa inyo para maliwanag po kung anong nangyari sa inyo nung pinapasok niyo po at tinanggap si Jesus sa inyong puso at isipan at buhay. Ito po ang nasasabi. Revelasyon o mga pahayag, Kapitulo 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and will dine with him and he with me. Ito po si Jesus Christ na nagsasalita. Ano po? Kumakatok siya sa pintuan ng iyong buhay at ng puso. At kung sino man ang magbukas ng kanyang puso, siya daw ay mananahan at sasalo sa iyo at mananahan doon magpakailanman. Yan po ang nangyari. At makikita din po ito sa Colossus, unang kabanata, talatang 27. Babasahin ko ulit sa inyo para po magkaroon kayo ng malalim at makahulugang pananampalataya sa Diyos. Ito po ang sinasabi sa mga sulat ni San Pablo sa Colossus. Taga-Colossus, Kapitulo 1, talatang 27. Sabi niya po, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among them, which is Christ in you, the hope of glory. Ito po yung mystery ng kaligtasan. Ngayon po ay hindi na mystery sa iyo dahil pumasok siya, the Christ is in you, and meron ka ng pag-asa sa kwalhatian ng Diyos. Okay. No po. At pangalawa po, nang tinanggap nyo at nanalangin kayo na may pananampalataya sa Diyos, ay pangalawang nangyari po ay pinatawad kayo sa inyong kasalanan. Your sins are forgiven. Po, ito po'y nakasulat din sa sulat sa Colossus, kabanata 1 o unang kabanata at talatang 14. Ito po nasusulat. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. Yun po ang sabi niya. At kung nais niyo pong
balikan pa yung 13 talata, sabi niya, "For He rescued us from the domain of darkness, transferred us to the kingdom of His beloved Son, Jesus Christ." Yun po, nagkaroon po, hindi lang po tayo nagkaroon ng Kristo sa ating buhay at puso, pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan po. Pangatlo po ay naging anak ka ng Diyos. You become a child of God. Ito po'y makikita sa Ebanghelyo ni Juan, unang kabanata, talatang or verse 12. Babasahin ko po ulit sa inyo ang talatang ito. Sabi po dito, "But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name." He gave those who receive Him the privilege of become a child of God. Ito po yung pinanghahawakan nating salita ng Diyos. Makapangyarihang salita ng Diyos. At pang-apat po ay nagkaroon ho kayo ng buhay na walang hanggan. You have eternal life. Ito po yung makikita sa mga sulat ni Juan, no? 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Ano po? Ang sumulat po ng gospel o ebanghelyo ni Juan ay siya rin ho ang sumulat ng mga liham sa mga mananampalataya sa Asia Minor. At si John po ay sinulatan sila. Ganito po ang nasusulat. Mga talatang 11 hanggang 13. "And the testimony is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life, and who does not have the Son of God does not have life." So, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, eternal life. Ano po? At kung tatanungin nyo, ano po ba ang eternal life? Ano po? Marami pong nagkakamali minsan sa kahulugan ng eternal life. Ano po? Ang eternal life po ay, kung makikita nyo po, ito po yung nakasulat na po sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 17, verse 3. Na po. Ang eternal life po ay hindi po yung haba nung buhay mo. Hindi po yun. Hindi po nangangahulugan yun. O, ito po yung eternal life is quantity of life. Yung bang may konsepto na going forever kind of life? Hindi po yun. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni Juan. Naway ito'y maging kaliwanagan sa bawat isa. Na nung tanggapin mo si Jesus, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito po ang nasusulat sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 17, verse 3. Sabi po ni Jesus, ano po? "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent." Ano po? Yan po ang kahulugan ng eternal life. Ang eternal life po ay yung a kind of life. When God came into your life and saved you and give you this eternal life, ang kahulugan po nito ay yung pong makilala mo, continuously living to know God. Magkaroon ka ng kaalaman kung sino yung makapangyarihan at yung nagbibigay ng
ng grasya at biyaya sa iyong buhay. Yung pag nakikilala mo ang Diyos sa araw-araw, sa iyong buhay, ay yung parang ninanais mong mamuhay ng forever kasi yun ang ninanais ng Diyos, makilala mo siya. No? Hindi ka nabubuhay na para bang tinanggap mo siya tapos ang Diyos naging parang wala na, baliwala. Ano po? At isa pong halimbawa nun ay ang ganito po. Kapag may kaibigan ka, ano po, ay kahit nakatalikod ka, tumawag siya sa iyo ng malayo, alam mo kung sino yun, kung sino yung, anong pangalan ng kaibigan mong yun, kasi nakikilala mo ang kanyang boses. Ngayon, paano po mo makikilala ang boses ng Diyos? Kung yung kanyang salita, yung kanyang boses, ay hindi mo man lang alam, hindi mo naririnig, at hindi mo siya kinakausap sa panalangin at binabasa ang kanyang mga sinulat sa iyo na mga sulat ng pagmamahal at ng katiyakan ng iyong kaligtasan at ng iyong matagumpay na pamumuhay kahit ikaw ay nabubuhay sa kadiliman at paligid ng mundo. Yun po ang sinasabing merong buhay na wala hanggan. Apo. At panglima, ang huli, ikaw ay naging bagong nilalang. You become a new creature. Apo. Nabago na ang iyong buhay. Apo. Nabago na siya. Bagamat ikaw ay, kung tinanggap mo siya, pasimula sa Panginoon, ikaw ay parang isang sanggol, no? Isang baby na kailangan ng gatas, kailangan lumago, kailangan ikaw ay magkaroon ng maraming pag-aaral at tuturo. Na po. Pero ikaw ay binago ng Diyos. Yun po ang nakasulat sa pangalawang liham ni San Pablo sa Korinto. Po. Pangalawang Korinto, kabanata 5 at talatang 17. Ganito po ang nasusulat. Babasahin ko po sa inyo sa English. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old thing passed away. Behold, the new thing have come. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. You will fully enjoy knowing God and establish a deep relationship. Not religion, not group membership, not a tag of name to be put in your chest, but a kind of deeper relationship to live a life pleasing to God. To fully enjoy your new relationship with God, you need to grow by faith. You need to grow according to Galatians chapter 3 verse 11. You have to grow in faith. Sabi niya dito sa sulat ni San Pablo ulit sa mga taga-Galacia, kabanata 3 at talatang 11. Sabi niya, now that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous man shall live by faith. Tayo po ay hindi nabubuhay sa ating mga nakikita. Tayo nabubuhay sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa susunod pong ating pag-aaral ay ang buhay na sumasampalataya ay ano po ba dapat ang kanyang paglago, paano siya lalago, ano po? Ang mga detalye sa paglago ng buhay sa pananampalataya.
Yan po ay ang sa susunod nating pag-aaral. At ang mga susunod pa po nating mga pag-aaral ay ang susunod po natin ay yung prayer that lasts. Tandaan niyo po, prayer that lasts at God loves matter. Na po, hindi po Black Lives Matter, kundi God loves matter. At state of sinful man. At what it means to surrender my life to God. Po. Yun po yung mga topic nating mga susunod. At salamat po sa pagsubaybay. At tayo po ay laging magtiwala sa Diyos at manalangin. Manalangin po tayo habang ako po ay magwawakas ngayon. O Diyos na amin na Ama, na Ikaw ang makapangyarihan at nasa lahat ng mga bagay na nilikha mo. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at makilala ka namin ng lubusan. At salamat sa iyong mga salita na sinulat mo na matibay naming panghahawakan upang makilala ka namin ng lubusan. Salamat, Banal na Espiritu, na hiningahan mo at ikaw ang nag-udyok upang isulat ang iyong mga salita. Binibigay namin ng luwalhati sa iyo. Naway, wag ko kaming magambala, malito sa mga nangyayari sa mundo, kundi kami ay patuloy na hanapin ka, maunawaan ang iyong katangian at mga salita, at ibigay namin ng lubos ang pagtitiwala sa Diyos na kailanmay makapangyarihan at nagliligtas at gumagamot at nagbibigay ng sagana sa buhay na sa Kanya ay sumusunod at nakikinig. Binibigay po namin ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at kayo po ay nakikinig muli sa No God and His Word Ministry USA.